Yes po, ma'am. Okay. So, ulitin lang natin, no? So, kapag nag-a-analyze, good morning pala. Diretso na. Good morning, everyone. This lecture, ituloy lang natin yung nakaraan. Sana all. Ituloy lang natin yung last na iniwan natin. Medyo mahaba pa 'to, tas ito ay part 1 pa ng lecture 2, Diyos ko po. Week 7 na tayo. Diyos ko po ka na lang talaga 'no. Pero mabilisan na lang 'to gawa ng kailangan natin magmadali, okey? So, again kapag nag-a-analyze tayo ng crystal structure meron tayong dalawang important concept na ginagamit natin para ma-describe kung paano naka-arrange yung atoms at kung gaano ka-efficient yung pagka-packs pa nila. So, yun nga, coordination number, atomic packing factor. Yung coordination atom. Tapos yung atomic packing factor naman ay ito yung parang kung gaano siya kasiksik, parang ganun yung dinedefine niya. Or like, yun, basically yun. Fraction siya ng volume ng atoms na nandun sa unit over yung kabuoang volume ng unit cell. Okay, and then meron tayo ditong simple cubic structure. So, this one ay rare ang simple cubic structure kasi actually hindi naman siya makikita talaga sa metals. So, ang kanya lang example ay polonium, no? And polonium ay hindi naman siya metals, but siya ay metalloids or semi-metals. And yun nga, ang atoms dito ay nakapositions doon sa corners ng cube. Okay, and kung makikita naman natin, maalala natin, na ito ay hindi nga ganun kasiksik ang atoms kasi sobrang laki ng buang yan sa gitna. Kasi imagine nyo na lang na kapag ka may tube tayo, tapos merong bilog-bilog na or yeah, spheres doon sa kanyang corners, 'di ba? Sobrang laki ng buang niya sa gitna kahit na siksikan or kahit na minamaximize nung size nung sphere yung length nung edge ng cube. Okay, and then for this one, meron tayong coordination number of 6. Gawa ng kung bibilangin natin yung nakapalibot. Halimbawa dito sa corner na to, sa atom na to, di ba? Meron tong 6 na nakapalibot. So, yun nandito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa gilid niya na 4, tapos nasa taas at nasa baba niya. So, total of 6. Okay? And yun, again, coordination number equals to 6. And then, for atomic packing factor, hindi ko na ito derive no? Kasi na-discuss na naman natin to. Meron siyang 0.52. And since siya ay hindi nga ganun kasiksikan, kaya mababa ang kanyang atomic packing factor. Okay, so proceed na tayo dun sa talagang metallic crystal structure. So, una ay FCC or face-centered. So, again, pag sinabi natin face-centered, then yung atoms dito ay nandun sa corners ng cube at saka nandun sa faces ng cube. So, pag sinabi natin faces ng cube, basically siya yung sides ng cube. Like this one. Okay? And since siya ay cube, meron siyang 6 faces. So, ibig sabihin, meron din itong 6 atoms na nakaposition dun sa faces ng cube na to. Okay? An example nito ay aluminum, copper, silver, and gold. Okay? And since nga siya ay nakaposition yung atoms niya dun sa faces, then yung atoms, nagdidikit-dikit sila doon sa face diagonal or doon sila magkakadikit or they touch each other along the face diagonals. Okay? And coordination number nito ay 12. So again, bilangin nyo lang yung nakapalibot sa kanyang atom. No? And for atomic packing factor niya or APF, meron ditong 0.74. So hindi na tayo magdaderive. Pero kita nyo naman na mas mataas siya in comparison doon kay simple cubic or SC. No? And FCC, meron tayong 4 atoms per unit cell. So again, nasabi ko na naman yung formula sa inyo na yung number of atoms. I think parang iba yung formula na nabigay ko sa inyo. Parang instead na N ata ang nabigay ko sa inyo ay A. Pero anyways, same lang yun, no? So, ang number of atoms or designate lang natin siya as N is equals dun sa number of atoms na nandun sa faces divided by 2 plus number of atoms na nandun sa corners divided by 8 plus number of atoms na nandun sa body. Okay. So, yun lang naman yan. So, hindi ko sure if iba yung formula na nabigay ko sa inyo. No? Pero, parang A ata instead na N yung nabigay ko
sa inyo. Pero pareho lang naman yun, no? Basta pag nasa phases, kita naman natin, di ba, na pag nasa phases, nahahati siya sa dalawa, kaya siya dinidivide sa 2. And then, pagka nasa corners, nahahati siya sa 8. Kita nyo to, 1/8 lang siya nung kabuuan ng sphere. Tapos, pag nasa body, malamang, isang buo siya kasi nandun siya sa mismong loob. Katulad nung next natin na metallic crystal structure dun sa BCC. So, sa BCC naman, dito, yung atoms nandun pa rin meron sa corners, pero yung isang atom ay nandun sa gitna. So, kaya siya body-centered kasi nandun siya sa gitna ng body. Okay? And yun, yung atoms dito, they touch other along cube diagonal. Like, dito. Dito sila magkakadikit. Yan. Diba? Magkakadikit sila dyan. Okay? Kita naman natin dito sa image na to. So, for coordination number, so bilang lang yung nakapalibot sa kanya na atom and ang nakapalibot sa kanya directly ay 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and yung nasa likod, 8. Okay, or dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then for atomic packing factor, mas mababa siya ng slight doon sa ating face-centered kasi ito ay body-centered. And kita natin na medyo malaki din ang spaces na hindi niya nakain or spaces na hindi niya na-consume. Okay? And again, sinasabi nga natin ng atomic clock, dire-define niya kung gaano kasiksikan yung atoms. And pagdami ng spaces na hindi niya napunan or na hindi na-occupy ng atom, then pagbaba din ng atomic packing factor. Okay? And yun, for BCC, meron tayong 2 atoms per unit cell. Kasi nga sabi natin, di ba, for formula, N is equals to yung number ng atoms sa faces divided by 2. And we can see here naman na sa faces ay wala siyang atoms, no? Kasi ang kanyang atoms ay nandun sa corners at nandun sa body. Okay, and then pag nasa corners, sabi natin divided by 8. And we can see naman na meron tayo ditong 8 corners. So, 8 divided by 8 plus yung nasa body niya na 1. Okay, pag nasa body, again, hindi na natin siya i-divide. Kailangan i-divide sa kahit anong number. Kasi again, buo siyang nandun sa loob ng body. Okay, so for this one, we have 2. Okay, ganun siya naging. So, actually, hindi nyo naman kailangan tandaan kung ilang atoms meron sa unit cell. Kasi madali naman siyang bilangin or if kaya siyang i-visualize, madali din naman siya i-visualize. Ano? Basta, tandaan nyo na pag sinabing FCC, then ang atoms ay nasa corners at nasa faces, and then pag BCC, nandun siya sa loob ng body ng unit cell. Okay? And yun, derivation lang clean niya pakita kasi dyan matagal no? Then for HCP, so this is a different one kasi ito ay hexagonal talaga yung kanyang, hexagonal prism siya, no? And we can found the atoms here doon sa corners ng hexagonal prism, tapos meron dun sa gitna, and may tatlo dun sa pagitan. Okay. And for coordination number, we have, mag-upload ako. Yung bang, wait lang, i-check ko lang yung una kung na-upload ko, no? Minsan kasi nakakalimutan ko, dami ko kasing klase. Sorry, guys. Pero, parang na-upload ko naman yung, ay, charot. Hindi ko na-upload yung una, OMG. I-upload ko yun, sorry, guys. Ay, ko nakakalimutan. Oo. Sige, upload ko. Later. Saan siya na? Okay, so, yun. Meron tayong 6 atoms per unit cell. So, dito, unlike dun sa ating cubic, since ito ay hexagonal prism, iba yung formula natin sa pagkuha ng number of atoms per unit cell. So, we already have here, di ba, pag faces, or HCP, ganun pa rin naman, i-divide natin sa 2 pag faces, then, instead na i-divide natin sa 8, i-divide lang natin sa 6 plus yung nasa body. Okay, so nasa pieces niya ay ito, 'di ba? Ito at saka ito. Yan. So 2. 2 over 2 plus yung nasa corners ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Plus yung nasa body na 3. So 'di ba ito ay 1 plus 2 plus 3. So equal siya sa 6 atoms per unit cell. Okay, then atomic packing factor nito, almost similar siya dun sa PC kapag ka niround natin siya by
2 decimal places. And for examples, we have cadmium, magnesium, titanium, and zinc. So in summary, we have the following. So for coordination number and for atomic packing factor, same or almost similar si FCC at saka si HCP. And then magkaiba lang sila sa number of atoms per unit cell. No, pansin natin na mas madaming number of atoms per unit cell sa HCl. Pero almost similar sila when it comes to atomic packing factor. Then for BCC, siya yung pinakamababa among the three. So 8, 2, at saka 20. And we can see here na para may correlation talaga yung coordination number, yung number of atoms in a cell and yung atomic packing factor. So, tingnan natin yung FCC at BCC kasi this two ay parehong cubic structure. And we can see na pagbaba ng coordination number, pagbaba din ng number of atoms per unit cell, and pagbaba din ng atomic packing factor. Or kung magas, di ba, alam naman natin na yung number of atoms, doon nagbabase itong dalawa sa number of atoms in a cell. Kasi, tamo, pagbaba ng number of atoms in a cell, pagbaba din ng coordination number, and at the same time, pagbaba ng atomic packing factor. Pero since itong si HCP ay ibang case siya dahil siya ay hexagonal prism, although same pa rin naman or parang may direct correlation pa rin between dun sa coordination number of atoms in a cell and atomic packing factor, hindi natin siya masasabi na tumaas kasi ito mas mataas yung number of atoms in a cell pero almost similar lang siya dito kasi nga again because of its geometry. Okay? And for problem solving, so sample problem, isa lang yung sample problem ko dito. And hindi pa ako nakakapagpa-activity sa inyo. Grabe, magmi-midterms na wala pang activity. But anyways, ano na lang, ang midterms natin ay hindi natin isasabay sa inyong midterm schedule. Try muna natin tapusin lahat ng discussion ko. Tapos, pagkatapos nun, saka tayo mag-midterms. And expect nyo na baka bumaha ng video lecture kasi kailangan kong matapos nga, para din naman sa inyo, kasi alam naman hindi ko i-discuss, di ba? Kaysa tayo mag-meet ng hindi naman panapanag po ang ating schedule, magre-record ako nung ibang klase. Okay? I mean, nung ibang lecture natin. Okay? Kasi week 7 na guys, hindi naman sana pressure ako, pero parang ganun. So, for problem solving, solve natin to. No? Madali lang to. So, sabi dito, if the atomic ratios of lead is 0.175 nanometers, find the volume of the unit cell. And, wala akong calculum dala. Oo nga. Wait lang, kukuha lang akong calculum. Actually, kasi nasa bahay ako. Kasi walang kuryente sa 4th floor. I mean, nasa 4th floor din kayo, pero dun sa wing namin, wala na namang kuryente. Kaya hindi pa ako nakakaalis. Hindi pa ako umaalis. Kaya gawa ng pagtulong ko nagklase, hindi na naman ako makakatuloy. Gawa na ang pinagbabasihan ko ay battery ng laptop ko. Okay, so for this example, sabi dito, sinabi yung atomic radius ng lead given. Ang pinapahanap sa atin ay volume ng unit cell. And we know naman na pag sinabing unit cell ay yung volume mismo ng shape, whether ba siya ay cube or kung ano mang klase ng parallelepiped siya. Okay, and in this case, yung lead kasi natin is an example of FCC or face-centered cubic, meaning siya ay cube. So, alam naman natin ang formula for cube ay simply yung formula for cube? Diba, cube lang siya nung edge length. Or halimbawa yung edge length niya ay A, then cube lang siya nung edge length. So, ganun lang kadali. Pero, ang hindi natin alam dito ay yung kanyang edge length. Diba? And, since napag-aralan natin na ang FCC, ano bang itsura ng FCC? Diba, pag sinabi nating FCC, nasa na position ng kanyang atoms? Nandun sa corners. Ganda ng drawing. At saka nandun sa faces. Okay, sa faces. Ayan. Imagine nyo na perfect yan sa faces. Okay? And for FCC, kung marirecall natin, ang correlation between
edge length at saka radius. And given naman ang radius sa atin ay yung edge length natin is equals dun sa 2r, sorry, hindi na tumaas. 2r square root of 2. Mare-recall natin. So, guys, hindi ko na i-derive ha kasi ang tagal natin sa derivation eh. Nakapag-derive na naman tayo last time. Nasaan na yung FCs? Ito, this one. Okay? Yung relationship between dun sa radius at saka dun sa edge length natin na A is equals, yung edge length natin is equals dun sa 2r square root of 2. So, if tanda natin yun, kung hindi naman natin tanda, edi magde-derive pa tayo, no? Madali nang makuha natin yung volume. Kasi technically, if we know that A is equals to 2r square root of 2, plug in lang natin yung value dito nung radius. Okay, so plugging in the value of radius here, so we have 2r, 0.175 nanometers, square root of 2 is equals to, so equals to saan? Yes, Julius. Yung ano po, yung naka-squared po, yung ano po, yung 0 Ito, point, lahat na to. yung ano po, Lahat na to. 0 point? 0.4949 Okay. 49497. 474. Okay. 7.5 na lang yun. Nga ba eh. Nanometers, okay? So we now have the value for edge length. So plug in lang natin tong value na to. So store nyo lang sa calcul nyo dito, no? So V is equals to A cube. So this will be equals to what? Cube lang natin to. Then, yun na ang yung sagot natin, di ba? Ang dali lang, direct substitution lang. So what's the answer? Point? Yes. Go, Julius. 12126 po. 1, 2, okay. 1, 2, 1, 2, 6, 8. Okay. 1, 2, 1, 2, 6, 8. Cubic nanometer. Okay. So, ito na yung volume natin. Pati ito na lang pala. Okay. So, that's the answer. So, ganun lang kadali. Pero i-round natin to sa 3 sig figs kasi naka 3 sig figs to. Or approx. 0.121. Gets ba, guys? Gets ga? Huy. Andun pa ka kayo. Hindi ko antok pa itong mga to eh. Kaya mag-alala, pare-pareho lang tayo. Okay? So, ang bagal mag-out tab. Yan. So, ganun lang katali, no? Direct sum lang. And pag hindi nyo naman tanda, yung correlation between edge length and then dun sa radius, yung um, atoms na gusto nyong malaman ang crystal structure or ang volume, then kailangan nyo mag-derive, no? Pero naman yung ano dyan, yung type ng crystal structure meron siya. Okay, mawalid. Then, ilalagay ko na siya na FCC siya. Hindi ko naman kayo panghuhulaan ko siya FCC or BCC. Okay, pero may cases na dun sa pa-exercise or dun sa pa-activity, may cases na itatanong sa inyo kung whether siya ba ay FCC or BCC. So, kayo magko-compute. Pero given yung either yung volume or yung uh, edge length, okay, mga ganun. Pero madali lang kasi parang back calculation lang. Okay? So, for theoretical density, ano pag sinabi nating theoretical density? So, ano ba pag sinabi nating density? Anong idea nyo? O, di ang formula ng density ay mass over volume lang. So, ganun lang din to. Ang theoretical density ay nare-represent niya lang yung ratio ng mass ng atoms dun sa unit cell and yung kabuang volume ng unit cell. O yan, nakalagay na dyan. O, mass of the atoms in unit cell over total volume of unit cell. So,
or simply equals yung sa numerator ay number of atoms per unit cell multiplied by its atomic weight or molecular weight over yung volume ng atoms in a unit cell. So, usually for cubic, di ba, yung A cube lang siya. Multiplied by Avogadro's number or 6.023 times 10 raised to 23 atoms per. Okay? So, ang nakukuha natin, pag sinubstitute natin itong value nito sa equation na to, then we can obtain yung theoretical density or yung density na i-expect natin kapag yung crystal structure natin ay perfect, no? So again, this theoretical density, siya tinawag niya theoretical kasi again, ina-assume natin na yung crystal structure natin ay perfect. Wala siyang defects, wala siyang kahit anong impurity or kahit anong porosity. Pero, lagit-lagi ay may imperfection ang ating crystal structure. Okay? Walang perfect na crystal structure. Siya ay theoretical lang din. Kasi pag sinabi natin perfect na crystal structure, ibig sabihin wala siyang imperfections. Perfect nga, ang redundant. Pero yun, wala siyang imperfections and hindi siya nag exist. Theoretical lang siya. Kasi lahat, kahit gaano pa kaliit na imperfection, ay merong at merong imperfection. Okay? Kahit gaano kaliit man yan na defect or impurity, meron at meron yan. Kasi again, wala nag exist dito na perfect. Okay? And yun nga, in real materials, of course, meron tayong measured na density. And usually, yung measured density natin ay mas mababa in comparison dun sa ating theoretical density. Gawa nga nung mga vacancy na meron or yung mga defects na meron. Like for instance, yung mga vacancy, mga grain boundaries, or kung ano man na features na sa microstructure niya. Pero yung calculation natin na to for density, parang siya yung nagiging benchmark natin against doon sa ating experimental values, no? Pwede nating ma-compare yung makukuha nating experimental value dun sa theoretical value para malaman natin or para matulungan tayo na ma-detect kung meron ba siyang presence ng imperfections or yun nga, deviations dun sa ating material na sinusukat. Okay? So, and in general, yan, may pinakamataas na theoretical density yung ating metals, and then next yung ating ceramics, then next yung ating polymers. So, pinakamataas talaga na density yung metals dahil din dun sa kanilang crystal structure. No? We can see naman kanina na matataas yung kanilang atomic packing factor or sobrang dikit-dikit yung kanilang pagkakapak or yung mga atoms doon sobrang dikit-dikit ng pagkakapak nila. Because dahil nga sa metallic bonding. Okay? And yun, oftentimes meron silang magataas na atomic masses. And then sumunod naman yung ceramics kasi mas less dense yung packing ng mga ceramics because mas usually mas magagaan sila, no? And the next yung polymers. So pinakamababang packing density ay polymers kasi sila ay usual hindi sila usually crystal, sila ay usually amorphous. Okay, and yun, they are composed of lighter elements. CHONT, yung mga ganun usually. And oftentimes, mga polymers, hindi oftentimes, pero most of the times, polymers are composed of backbone atoms. And kaya sila magagaan. And yung composites naman, intermediate yung value nila. Kasi di ba, pag sinabi natin composite, sabi natin sa una nating discussion, ito ay yung merong combination ng iba't ibang klase ng materials. Kaya usually intermediate lang yung values nila when it comes to theoretical density. Okay? And for example, yan, yun naman tumana ng cursor. For example, ng calculations ng theoretical density, wait lang, ayaw mo. Wait lang ha. Yan, for example, ng theoretical density natin, sabi dito, chromium, binigay na sa atin kung anong kanyang metallic crystal structure. So sabi BCC daw or body-centered cubic. And given natin ang molecular weight, reduce, patay yung number of atoms per unit cell or N. So, madali lang siya kasi direct sub na lang to. Okay, and we can remember naman kanina na sabi natin, yung theoretical density natin is simply equals dun sa number of atoms per unit cell multiplied by molecular weight over yung volume multiplied by Avogadro's number. Okay? Or simply, o given na sa atin 2 for BCC and then molecular weight na or atomic weight na 52.00
Sige, lagyan ko pala ng units, no, para makita natin yung cancellation ng units. Okay? Meron tayong 2 atoms per unit cell. Okay? Multiplied by molecular weight na 50 per 0.00 grams per mole. And then, for the volume of our unit cell, we know na ito ay cubic. So, this is simply equals to A cube, di ba? Or dun sa H cube. And, sige, calculate muna natin to. To calculate for this one, o how can we calculate for this one? Di ba? Kailangan alam natin yung relationship between doon sa H length at saka doon sa radius natin. And for BCC, if you can remember, our relationship between these two is A is equals to 4R over square root of 3. Pero again, okay lang naman hindi nyo yan tanda kasi pwede naman kayong mag-derive kaso mas matagal na process, no? Kaya, madali na naman siyang tandaan. Kasi diba isa 2R square root of 2, ito 4R over square root of 3. Okay, so, plug in lang natin yung value dito, no? And for this one, sige, lagay ko na lang dito, no? A cube, so, siya ay magiging 4 multiplied by RR na 0.125 nanometers over square root of 3 cube. So, ano kayo magiging value nito? Hmm. Calculate nga. Yes, Julius. Ma'am, square root of 3 over 72 po. Okay, wait lang. Square root of 3 over 72. So, we now have the volume. And we can see na ang magiging unit nito ay nanometer, cubic nanometer. Pero, for theoretical density, remember na usually ang ginagamit natin dito na unit ay grams per cubic centimeter. So, mas maganda if i-convert muna natin to into cubic centimeter para hindi na tayo dito mag-convert, no? And for conversion, paano natin siya i-convert? So, if hindi nyo tanda kung ilang nanometers meron sa isang centimeters, pumunta muna kayo sa meters, no? Kasi madaling tandaan kung ilang nanometers meron sa isang meters. Okay? And since siya, itong nanometer natin ay nasa denominator, so sige, i-write ko, no, para malinaw. Kailangan yung nanometers natin ay nandun sa baba, di ba? Para ma-cancel siya. Okay? And for this case, nandun sa baba natin ilagay. Wait lang, medyo sikip pala. So, sa kada isang meter, meron tayong 10 raised to 9 nanometers. And hindi niya titigil, gawa ng nakakube siya. So, since siya nakakube, kailangan i-cube din natin to. Okay? And then, again, ang gusto natin ay centimeters. So, kailangan pa natin i-convert sa meters kay centimeters. Okay? And we know na for every meter, meron tayong ilang centimeters? 100, di ba? Of course, kailangan din natin to i-cube. Okay, so magka-cancel to. Magka-cancel to. So what will be our answer for this one? Yes, Clark. Ma'am, 2.4056 po. Times 10 raised to negative 23. Sorry, wait lang. Wait lang ah. Square root of, check ko din. Kasi wala akong key nito. So, hindi ko alam kung ano yung value nito. Um, square root of 3.
Sige nga, sulat ko muna yung sagot mo bago ko mag-reset. Sorry, 2? Ma'am, 2.4056 times 10 raised to negative 23 po. Type ko lang din, ah. Ayan. 2.0 2.4056 times 10 raised to negative 23. Pero for the sake na mahirap magsulat, ito na lang muna sulat ko, no? So, may bali na tayo for uh, volume ng ating unit cell. Pero ito ay store nyo lang sa calcu nyo. Gawa ng mas gusto or mas prefer natin na exact yung ating calculation. So, yung exact na calcu or yung exact na value na lumabas sa calcu nyo, yung parang gagamitin nyo mismo, no? Hindi yung puputulin natin yung decimals. Pero again, para masulat ko lang, kaya pinutol ko. So, lagay natin dito, yung plug in na natin yung value for volume ng ating unit cell. That is 2.40. Thank you sa sumagot. 4056 times 10 raised to negative 23 cubic centimeters. Kaya ako yung nagka-calculate din, gawa ng gusto ko na exact yung value na naka-input dun sa aking calcu. Okay? Gawa ng pag nga kinakat natin, usually nagbabago sa decimal places, ganun. Tapos, ang Avogadro's number na 6.023 times 10 raised to 23. So, yung Avogadro's number naman, guys, if hindi nyo siya, or nakalimutan nyo siya, halimbawa, bigla nyo lang siyang nakalimutan, pwede nyo namang siyang hanapin sa calcu nyo. Kasi may mga constant sa calcu na nakalagay, isa doon yung Avogadro's number. Kasi pag hindi kayo gamay sa calcu nyo, then kakalkal pa kayo. Okay, pero usually nakalagay yun sa may takip if anong number ng constant yun. Okay? So, by the way, ito ay, ang formula nito, ang unit nito ay cubic centimeter per unit cell kasi ito ay naka-per unit cell, no? Gawa ng volume to ng ating unit cell, diga? Kaya siya naka-per unit cell. Tapos, per Avogadro's number naman, ang unit nito ay, again, atoms per mole. So, cancel na tong unit cell, yung atoms per mole. Ang matitira lang sa atin ay grams per cubic centimeter. So, what will be our answer for density or theoretical density? Anong sagot natin? Ano palang sagot niyo? May sagot na ako, pero yun. Anong sagot niyo? Yes, Julius. Ma'am, 7.177894338. Okay. 7.17789. 1777894. Okay na yan. So, yun, kita niyo, nagkatalo tayo dun sa decimal places. Kasi yung sa akin ay 1.77816,397. So, baka may iba tayong values na nakat, ganun. Or kaya ito, nakat ko na hanggang dito. Pero again, if you are calculating for this one, huwag kayong magkakat ng decimals no hanggat maaari. I-store nyo lang sa calc nyo yung value para dire-diretso yung calculation. Okay? Pero anyways, usually naman ang hinihingi dito ay 2 decimal places. So, round na lang natin siya sa 7.18, no? Grams per cubic centimeter. So, this is the theoretical density for chromium. Okay? And yung actual density niya is malapit lang din dito, pero mas mataas siya. And I think it's around 7.19 if I'm not mistaken. Okay? So, parang ganun yung answer niya. And again, hindi naman usually nagkakaparehas talaga si theoretical at saka yung sa experimental value. Gawa ng may certain imperfections na pinopossess ang isang crystal. And yun, because of those imperfections, usually mas mababa yung experimental, pero yun, may mga cases din na mas mataas siya. So, depende sa case. And ayaw na namang ano ng kurso.
Hindi ma-open ng picture in picture. Okay? Ayan. So, yun nga. Actual niya ay mas mataas. Okay? So, punta na tayo sa crystal system. So, kung kanina tayo mga nasa crystal structure, ngayon, punta naman tayo sa crystal system. Okay? Kasi kapag nag-describe tayo ng crystal structure, usually nag-rely tayo sa three-dimensional coordinate or 3D coordinate na system para ma-define natin yung buong geometry ng unit cell natin. So basically, para sa ganitong klase ng system, nag-establish tayo ng XYZ coordinate. Kasi nga, three-dimensional coordinate system no, ang kailangan natin. So, ang ano lang dito is that yung origin ng ating XYZ coordinate system ay nandoon sa uh, corner nung unit cell or nandoon sa isang corner ng unit cell. Okay, katulad nito, oh. Halimbawa, yung orange na yan na cube ay yung ating unit cell, yung ating cubic unit cell. And yung origin ng ating XYZ coordinate, ito, origin niya, ay nandun sa isang corner ng ating unit cell. Okay? And yung kada axis natin, actually, nagko-correspond siya doon sa edges ng ating unit cell. We can see naman, oh, yung X natin na coordinate system, nandun sa edge ng ating unit cell. Ganun din for Y and for Z. Okay, so ganun lang naman siya, no? Yung isang corner, ay, yung origin ay dapat nandun sa isang corner yung ating unit cell, tapos yung axis niya, or yung, yung kanyang coordinate system, or axis niya, yung XYZ axis niya, ay nandun sa edges ng ating cube, kung siya ay cube, or other types ng parallelepiped. Okay, na of course, nagde-define dun sa ating unit cell. And yung framework na to actually is very essential kasi ina-allow niya tayo na i-describe natin yung length ng unit cell edges. Okay? Kasi di ba yun naman yung mahalaga, yung length ng ating cell edges, no? And we are commonly denoting them as A, B, and C. So yung A ay para dun sa X, kita nyo ito, parallel tong dalawang to. Tapos yung B natin ay para dun sa Y, parallel tong dalawang to. And then yung C ay para dun sa Z. Okay? And, of course, aside from the edge length, dinedefine din siya ng angles. Yung angles natin dito ay yung alpha, beta, and gamma. So, para matandaan niyo yung angles, opposite lang siya. Like this one. Okay? Itong alpha, opposite siya nung A. Yung beta, opposite siya nung B. This one. Di ba ito yung B? Opposite yung beta. Tapos, yung ating gamma, opposite siya nung C. Eh, di ba ito yung C? Itong patayo. So, opposite siya nito. Okay? Or kung malilito man, isipin nyo na lang na parang sa X or sa ABC na lang tayo, no? Kasi mas madali. Sa A, di ba, alam natin na ito yung A. Ito, yan. Magkasukat yan eh. Yung A, at saka, yung B natin, ito yung B natin, di ba? Ito. Tiga. Yung dalawang yan, yung angle sa pagitan nila, ay yung hindi nila nasasakop. Di ba? Sige, sulat ko A, B, C, tapos alpha, beta, and gamma. So, yung angle sa pagitan ng A at B ay yung hindi nila katapat or yung gamma. Okay? Gets ba? Okay. So, ulit. Tama. Kita natin dito na ganun, di ba? For angle sa pagitan ni A, di ba? Ito si A. Ito. Yung katapat nitong A, ito. Si B ay ito. Yung angle sa pagitan nila, this one, ay yung gamma natin. Again, yung hindi nila katapat. Tapos, for B and C naman, B at C, anong hindi nila katapat? Di ba yung alpha? Kaya, for B and C, asan ang B? Ito yung B, di ba? Ito. Kumapal na ito ng kumapal. Ito yung ating C, di ba? Ito yung C natin, pero di ba yung length ito, same lang dito. Kaya, same lang sila. Okay? Yung angle sa pagitan ni B at saka ni C ay alpha. And ganun din for A at saka C. O, pag A at C, di ba? Ito si A. Ito si C. So, anong hindi nila katapat? Beta. So, beta yun nandito. Okay, ganun lang naman. Parang salitan.
Okay, sana nage-gets niyo yun, 'no? Kasi mahalaga yan, kailangan alam niyo yan. Okay? So again, dahil sa variation ng mga parameters na 'to nung edge length, nakalagay naman pala dito, edge length na A, B, at C at saka yung interaxial angles natin na alpha, beta, at gamma. Naka-classify natin yung crystals into 7 crystal system. So yun yung cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, monoclinic, triclinic, and trigonal. So madi-discuss naman natin yun. No? Pero in essence, yung ating coordinate system, siya yung nagpo-provide ng parang standardized na way para ma-describe natin yung symmetry, yung dimension, tsaka yung orientation ng ating crystal. And without this coordinate system, may hirapan tayo ng or mawawalan tayo ng parang consistent na language na makakapag-distinguish natin between many types ng crystal structure. Kasi napakadami ng types ng crystal structure, no? So, ito yung sinasabi ko na 7 crystal system, no? And sa crystallography, lahat ng possible na crystal structure, pwede natin silang mag-group into one of this 7 crystal system. And this system, ay dinedefine nga sila nung kanilang edge length, yung A, B, at C, at saka nung angles between them, yung alpha, beta, at gamma. Okay, so dun lang sila nagpapanalo. And again, itong 7 crystal system na to, ang foundation talaga ng crystallography. And lahat ng kilala or known na crystalline material, pwede natin sila ma-classify into one of these categories. And that is based solely dun sa kanilang, again, geometry. Okay, so, yan. Ito na yung ating iba't ibang crystal system. Okay, so meron nga tayong 7. So, isa-isahin natin. So, again, crystal system, yung edges natin or yung relationship between dun sa length ng edges natin and then sa relationship between dun sa kanilang angles and then yung itsura. Okay? So, for cubic, alam naman natin na pag cube, then equal lang yung ating edges. Okay? Kaya A is equals to B is equals to C. And for our interaxial angles, alam natin na pag sinabing cube, dapat yung kanyang tawag dito, angle sa cube or sa faces ng cube ay dapat equal. Okay, kaya nga siya cube, di ba? And then for hexagonal, ang case kasi for hexagonal, di ba, kita naman natin kanina, yung hexagonal closed pack natin na crystal structure, meron tayong edge na, dalawang edge na same ng length, pero hindi sila same ng length dun sa isang edge. Okay? Kaya kita natin, di ba, kanina dun sa ating hexagonal closed pack, equal yung edge length niya dito. Pero hindi sila equal dito sa kanilang height. Okay? Yun yung kaibahan dito kay hexagonal. Tapos, yung angles between dun sa edge length na to ay equal yung alpha at beta na 90 degree. And then, yung gamma naman natin, nawala ako.
Saan kayo saan ako natapos? Bigla lang ako nawala. Hello? Nasa tetragonal na ba? Nung nawala? Yes po, ma'am. Okay. Ba't nawala? Nagulat na lang ako, bigla may tumunog. Okay, yun. Yun, so for tetragonal again, equal yung dalawa niyang edge length, pero yung isa hindi equal dun sa dalawa. Tapos, yung for interaxial angles naman niya, equals lahat sila sa 90. Kaya ganito, tetragonal. Okay? And then for rhombohedral, equal yung kanyang edge length, lahat ng kanyang edge length na ABC. Pero, yung kanyang alpha, beta, at gamma, hindi sila lahat equal sa 90 degree. Kaya kung makikita niyo, tagilid siya. Matagilid yung itsura niya. Kasi nga, again, usually, hindi naman usually, no? Pero yeah, usually pala. Ang angles dito ay less than and greater than 90 degree. No? And then for orthorhombic, hindi equal yung kanyang alpha, beta, at gamma. Pero lahat ng kanyang alpha, beta, at gamma, ABC, yung edge length niya, hindi equal sa isa't isa. Kaya magkakaiba ng sukat dyan. So, kung ano mang klase siya ng parallelepiped, no? Na hindi equal yung kanyang edge length. Pero yung kanyang alpha, beta, at gamma, or yung kanyang interaxial angles, lahat sila ay equals sa 90 degree. Okay? Parang katulad lang ng tetragonal, ang kaibahan lang dito ay hindi lahat equal yung kanyang angle. Okay? Then for monoclinic, hindi lahat equal yung kanyang edge length and yung kanyang alpha and yung kanyang gamma is equal sa 90 degree, pero yung kanyang beta is not equals sa 90 degree. And kita nyo naman dito, yung ating alpha, nasan nga yung pagitan ng, ay saan nga yung alpha? Di ba yung alpha ay, alin? Aling edge length dyan? Alin ang alpha natin dyan? Designate na ito yung beta. Ayun. Hindi siya dito, no? Hindi siya correspondent dun sa diniscuss natin kanina. Pero yun, basically, ito yung isang edge length dyan, di ba? Ito 90 yan, di ba? This one. And also this one, 90 yan. Tapos ito yung beta natin na hindi equal sa 90 degree. So kung ano mang sukat niyan, basta hindi siya equal sa 90 degree. So ito yung ating isang, yan. Either man yan kung alpha man yan o beta. Kung anong designate sa kanya. Kasi ito yung isa na equal sa 90 degree. Okay? And then for triclinic, ito yung medyo sobrang gulo na case. Hindi lahat equal yung kanyang edge length and ganun din yung kanyang interaxial angles. Hindi lahat sila equal sa 90 degree. And by the way, yung ating cubic, di ba? Ito yung example natin kanina sa metallic crystal structure, yung FCC at BCC. So, pareho silang cubic. Okay? Then, fungal, sinabi natin to kanina, example nito ay yung ating HCP. So, example nito ay magnesium and zinc. And then, for tetragonal, ang common example ng tetragonal ay tin. Okay, so madali naman siyang tandaan kasi parehong tin. Tetragonal tin. Kung malilito kasi may triclinic din. Okay, and then for rhombohedral, by the way, tinatawag din natin to na ano, no? Hindi ko nabanggit, trigonal. Okay, and example nito ay parang calcite, if I'm not mistaken. Then for orthorhombic, ang example nito, sige, lagay ko na, calcite, example. Tapos for orthorhombic, ang common example nito ay olivine at sulfur. Then for monoclinic, gypsum, example niyan. Then for triclinic, example nito ay turquoise.
Okay? And by the way, yung triclinic natin, kung makikita natin, ito yung pinaka na list pa. Pinaka-list symmetrical system. Kasi kita naman natin ha, even yung kanyang edge length ay hindi equal, lalo na yung kanyang interaxial angles hindi equal. Kaya siya talaga yung hindi pinaka-symmetrical sa lahat. Okay? So, since na-define na natin yung 7 crystal system, pwede tayong step forward na, mag-move on na. Okay? And dito, hindi lang yung edge length at saka yung angles yung kino-consider natin. But at the same time, kino-consider na din natin kung paano naka-arrange yung lattice points within dun sa ating unit cell. Okay? And when we are considering those lattice points, mag-a-arrive tayo ngayon sa 14 na crystal or Bravais lattices. Okay? Commonly, tinatawag siyang Bravais lattices, if I'm not mistaken sa pronunciation. Pero ganun ko na siya pinopronounce ever since undergrad pa. Okay? So, si Bravais lattice basically ay parang dinedefine siya as yung distinct na way na pag-arrange nung point doon sa ating 3D space such that yung kada point natin doon sa ating uh, unit cell or doon sa ating three-dimensional space ay merong identical na environment. So, based on those lattice points, meron tayong 14 possibilities na mag-group within our crystal system. Okay? So, una ay yung ating cubic system. So, for our cubic system, ito. No, meron tayo ditong simple cubic, yung na-discuss natin kanina, na again, ang may example lang niya ay polonium na metalloid. Okay? And then BCC at saka FCC. So, this two are for cubic system, okay? And then for tetragonal system, meron tayong tetragonal and body-centered tetragonal. So pag body-centered, then meron siya doon isa sa gitna. Okay, so for tetragonal ito. And then for orthorhombic system, so meron tayong simple orthorhombic, body-centered orthorhombic, at saka base-centered orthorhombic, at saka base-centered orthorhombic. Okay? And kita nyo dito, nag-arise yung base-centered orthorhombic. Dahil ano ba natin dinefine si orthorhombic? Di ba pag sinabi natin orthorhombic, anong equal lang sa kanya? Sa edge length? Wala. Kaya, doon din nakadepende actually sa edge length kung saan pepesto or kung saan pwedeng sumiksek yung ating atoms. And in this case, dito sa ating base-centered, siguro kaya nasa base lang siya kasi doon maluag yung space. Okay? And by the way, since ito ay orthorhombic, hindi nga equal yung kanyang edge length, no? So, mukha lang medyo equal, pero hindi yan equal, no, yung edge length na to, tsaka to, hindi yan equal. Okay? So, for rhombohedral naman, meron lang tayong isa, yung simple rhombohedral. Kasi medyo magulo ang rhombohedral. Tapos, for hexagonal, meron lang tayong simple hexagonal. And hindi ito basta pinakita yung mismong hexagon talaga, no? Pero yun, dapat siya ay parang gano'n ang itsurahin niya. Parang pa-hexagon mismo yung system niya. And then for next one ay monoclinic. Ang monoclinic naman natin ay merong simple tsaka yung base-centered monoclinic. And then lastly, yung ating pinaka-list na symmetrical triclinic system. So meron lang tayong simple triclinic kasi kung yan ay meron pang komplikado doon yan ay talaga naman nakakahilo na. Okay? So yun, basically yung kada Bravais system natin dito, nire-represent nga yung way na na-fill yung space natin with of course yung sinasabi natin na repeating pattern, no? And walang dalawang Bravais ang equivalent by symmetry. Okay? And bakit ba important itong Bravais system natin or Bravais lattices natin or crystal lattices natin? Kasi basically, si Bravais lattice, sinasabi niyo sa atin or parang sinasabi or pinapakita niyo sa atin na yung fundamental, like fundamental. Pinapakita niyo sa atin yung fundamental na repeating geometry ng ating crystal. And once we combine or pag pinagsama natin yung lattice with atomic basis, then yung actual
atoms natin ay nandun na mismo sa lattice points, then kaya natin i-describe yung mismong crystalline material. Okay? So, basically, yung pito natin kanina na crystal system, siya yung nagpo-provide nung framework or nung geometric framework. And then, yung 14 Bravais naman natin, ini-specify niya lang yung point or yung lattice point na possible within those system. Kaya, nakaklassify natin siya into 4 Bravais lattices or 14 crystal lattices. Okay, so again, for cubic may tatlo, for tetragonal dalawa, orthorhombic apat, rhombohedral isa, hexagonal isa, monoclinic dalawa, and then triclinic isa. Okay? So again, ang ina-specify nito ay ano ha, yung point arrangement na possible within this system. And of course, depende sa kung anong system, merong possibility kung saan mag appear yung ating lattice point or yung pwedeng malagyan ng atom yung point na yan. Okay? And take note na hindi lang siya basta isang atom lang ha. May mga cases na yung isang point na to ay napupuno ng apat or more than 4 na atoms. Okay? Pero of course, naka-repeat sila in an orderly manner. Like this one. Like yan. Naka-position sila dyan sa points na yan. Okay? And yun, sa pag-describe actually ng feature ng crystal, kailangan meron tayong consistent way ng pagle-label. So, dapat talaga na-labelan natin, no? Hindi lang sa real life. Sorry. No, dapat talaga consistent tayo pagdating sa pagle-label dahil ito naman ang mahalaga dahil na-define nito yung ating crystal structure. Okay? And para ma-describe nga yung feature ng ating crystal, kailangan may consistent way tayo ng pagre-label ng directions at saka ng plane. And yun, for this purpose, ang crystallography is gumagamit tayo ng indices or ng system ng indices. Okay? And by convention, yung indices natin is composed of or are composed of 3 integers. Okay? Yung integers na yun yung tinatawag natin mismong indices, no? Ang designate niya actually is yung parehas sa directions at saka plane within the crystal. Okay? And yung kada indices na yon, lagi siyang naka-reference dun sa ating unit cell. Kasi yung unit cell natin is again, yung nagsaserve as yung mismong geometric framework ng ating crystal structure. Okay? And yun nga, nagsiset up tayo ng coordinate system na merong tatlong axis, yung x, y, z, di ba? And nag-originate siya doon sa corner ng isang unit cell. And yung kada axis, again, nagko-coincide siya doon sa edges ng ating unit cell. And by using that framework, then pwede na tayong mag-describe ng kahit anong direction dun sa ating crystal as a vector between dun sa lattice points natin. And yung kada plane dun, pwede natin siyang ma-describe. Okay? And unahin mo natin yung direction. No? For direction, ang direction, ini-enclose natin siya sa square brackets. Like for instance, square bracket 100. Bawa ganito. Sige, sulat ko na lang, no? Or directions. Square bracket dapat siya. Halimbawa, 100. Tapos magkakadikit yung number, walang spaces. Or mawa, 111. So, we can see here na dapat siya ay full number, no? And para naman sa planes, ang ginagamit natin for planes ay yung tinatawag natin na Miller indices. So, ito naman, instead na sa square bracket, naka-enclose to sa parentheses. Or pwede rin 111. O kung ano man, pwede actually nga 112. Madaming combination actually. Sa example lang, naka-enclose siya sa parentheses. Okay? So again, essential tong mga convention na to kasi nga again, ginagamit natin to para makita kung may symmetry ba dun sa crystal system or kung meron bang slip or kung ano pang feature ng crystallography ang meron dun sa ating crystals. Kasi 'di ba again, sila yung nakaka-affect dun sa ating material properties. Like for instance, when it comes to deformation and fracture, naapektuhan sila kung anong feature meron yung ating crystallographic structure.
Okay? And yun, para mag-describe nga ng exact location ng point dun sa ating crystal lattice, gumagamit naman tayo ng point coordinates. Okay, so ano naman yung point coordinates? Wait lang guys, iinom lang ako. Ay, break muna pala tayo. Kain muna tayo, 15-minute break. Balik tayo dito na nagutom. Ano bang oras na? Balik tayo dito ng 9:52. Anong ouch, ma'am? Kasi nakipag-break. Oo nga. Wala ko nga bakit eh. Medyo naging slow tayo dun. Kain muna tayo, guys. Ayan, ayaw na naman bumalik sa pub. Ha? 9:52? Point, like, at this point, may defect. Ganun. Okay? So, if you are using points, ganun lang din. Gumagamit din tayo ng indices. Okay? So, halimbawa yan. Nakikita niyo yan, point P dito sa crystal. Itong green. This one. O, halimbawa yan. So, di ba, nasa loob siya ng unit cell. So, yung position nitong P na to, we are expressing them in terms of fractional coordinates. So, that is itong QRS na yan. Yun yung tinatawag natin na fractional coordinates. And kada coordinates na so, nagko-correspond sila dun sa distance along doon sa axis ng ating unit cell. Okay? Like for instance, yung Q, nagko-correspond siya dito sa distance niya dito sa x-axis. Tapos for R, nagko-correspond siya doon sa y. And then for S, nagko-correspond siya doon sa say natin. Okay? Kasi pataas. Ganun lang naman siya, basic lang. So again, pag Q-coordinate, nagko-correspond siya dun sa fraction ng distance along dun sa ating x-axis. And kapag yung ating unit cell edge length doon sa x-axis natin or doon sa ating x direction is term natin as A, then yung position ng pin natin along x is we termed as QA. Okay, similarly, ganun din for our coordinate at saka for S coordinate. So for our coordinate, basically, ang nire-represent naman niya ay yung fractional distance along y-axis. Okay, and if yung unit cell edge length natin dun sa y direction ay termed as B, then yung ating distance is RB. Ganun din sa S coordinate natin. So yung S natin, nire-represent naman yung fractional distance along say axis. Okay? And kapag kasi yung length ng ating unit cell edge length, unit cell edge, then dun sa direction na yun, ang distance natin is SC. Okay? So kumbaga yung position ni P dun sa ating coordinate QRS ay between 1 and 0 siya. Of course, 4 points na nandun sa loob ng ating unit cell. Okay? And yung fractional system na to, actually, sobrang gamitin nito kasi independent siya doon sa parang absolute dimension ng ating unit cell. Okay? So, kahit na malaki yung ating unit cell or maliit siya, yung coordinate natin, lagi niyang nare-represent yung parang relative position doon sa ating lattice. Okay, and this is a standard method actually na laging ginagamit sa crystallography para mag-specify ng atomic position. In some cases, minsan pwede din yung specify yung defects, like for instance, vacancy. Like dito sa point na to, walang atom. Ganun. Okay? Yan. For example, sabi dito, para mas maintindihan natin kung ano ba sinasabi ni Ma'am na direksyon. Ito. Halimbawa to, for unit cell shown in the accompanying sketch, A, locate the point having coordinates 1, 1/4, 1, and 1/2. So, sabi natin, anong sabi natin kanina? With, dinedefine natin to as yung point na QRS, di ba? Matatandaan nyo. Di ba? Ito, oh. Ang point na to ay point QRS. So, parang ganun lang din siya.
Ito, parang QRS lang din siya. So again, itong Q natin ay for X, ito ay for Y, and then ito ay for say. So tandaan nyo lang na ganun yung kanyang specs, like XY say. Pwede nga directly na XY say kasi we know na this is a fraction ng X. Ito, fraction naman to ng Y, and then ito, fraction ng say. So, kumbaga, paano natin siya ilolocate ngayon? So, una, tingnan muna natin yung unang, of course, alam namang, pwede din naman pahuli kung anong trip niyo sa buhay. Pero mas madali if magsisimula ka dun sa X. Kasi magsisimula naman tayo sa origin, pero pwede din naman kung gusto niyo pataas muna. Kaso ito yung uunahin niyo. 'Di ba? Sige, burahin ko muna to. Okay? So again, sabi natin, ang gagawin natin para malocate natin yung point na yan is that mag-start tayo sa origin. And nasan ba yung origin dito? Di ba sabi natin yung origin ay yung nandun sa isang uh, corner ng ating unit cell. Yung pinanggalingan ng lahat ng ating coordinate axis o kung saan sila nagtagpo-tagpo. And in this case, dito sila nagtagpo-tagpo. So malamang ito yung origin natin. Okay? And sabi natin 1/4. Ano ibig sabihin ng 1/4? So ang ibig sabihin ng 1/4, 1/4 lang yung na-move niya sa direction ng X. Diba? Again, ito X, Y, say. So again, 1/4 lang yung na-move niya sa direction ng X. Papunta dito yung X, diba? Right? So, ano yung length nito? Nakalagay na, 0.48. So, ibig sabihin, 1/4 nung 0.48 yung magiging movement natin along x-axis. Gets ba? So, anong 1/4 ni 0.48? Ano 1/4? Di ba ang 1/4 ni 0.48 ay what? 0.12. Di ba? Di ka ako matatandaan yung sabi natin kanina, ito ay QRS. Tinarm siya as QRS dun sa kanina nating point. Right? Tapos, if yung kanyang edge length ay equivalent sa A, then itong Q ay equal sa QA. Tapos yung R ay RB. If yung length natin ay B, then ito ay RB. Tapos itong S ay SC. Di ba ganan? So, ganun lang din dito. Okay? Ang edge length natin dito, yung A natin dito ay yung 0.48. Tapos yung ating Q dito ay yung ating 1/4. So, ibig sabihin, mag-move siya ng 0.12 dito sa ating X coordinate or dun sa ating X-axis. So, pagpalagay na nandito yan, no? Ay, yan. Ano ba yan? Yan. Pagpalagay na nandyan, yan yung movement niya. Ngayon, along y-axis naman tayo. So, along y-axis, sabi, nag-move siya ng isang buo. So, matik, kung ano yung sukat nitong length na to, nitong ating edge length along y-axis, that is 0.46. Same lang siya. Kasi nakalagay ay 1. Okay? So, this will be 0.46. So, again, ibig sabihin, binagtas niya yung kabuuan nung ating edge length. So, in this case, binagtas niya to. Gets ba? Oy guys, gets ba? Uy, gets ba ano nangyayari? O, nandito na tayo sa point na to. Tapos na tayo kay X at tapos na tayo kay Y. So, ngayon, punta naman tayo kay say. Okay? So, kay say, sabi, 1/2. So, 1/2 noong length along say coordinate or say axis. And in this case, ano ba yung length nung pataas na to? 0.40. Okay, so 0.40 times 1/2 is equals to, ano, 0.40 times 1/2? Point, ano taga sumugot? Okay lang. 0.20. So, ibig sabihin, aakyat ka ng half papuntang taas, okay? O pataas. So, this will be 0.20. So, siguro hanggang dito yan. So, ibig sabihin, yung point na to ay somewhere here. Okay? So, nandun siya sa face na to ng cube or ng parallelepiped. Okay? And we can label this point as, palitan ko ng kulay. Ay, hindi mo makita. Pwede natin i-label yung point na to as
1/4, 1/2. So, ganun lang kadali. Very basic, no? So, pwede nyo ding lagyan to ng 0.12, tapos ito ay 0.46, tapos ito ay 0.20. Gets ba, guys? Uy, gets nyo ba? May question. Baka kayo may question, o kaya nakakain. Pero sana gets nyo, no? Kasi, may mga ganitong, sa exam ko. Yung ilolocate yung point. Pero kailangan naman siya, di ba? Kasi, unahan mo lang x, y, z. Tapos, ipag x, edi babagtasin mo yung x, parallel dun sa x. Pagka y, ay parallel sa y. Pagka z, ay parallel dun sa z. Okay? So, yan. Meron din naman dito. Mas maayos yung dito kasi parang masakto. Okay? So, ang mga to, exercise. Wala pa pala actually napapagawa. O, ito, gawin nyo to. Pero example, halimbawa itong point na to, itong 1, itong point 1, ano kaya ang point coordinates nito? O, try. Hindi siya nag-move, nasa origin siya. Tingnan niyo anong point coordinate niya. Andyan, buhay pa ba kaya? Ano kaya ang point coordinate niya? Ang point coordinate niyan ay simply 0, 0, 0. Diga? Kasi hindi siya nag-move ng X, hindi siya nag-move ng Y, hindi siya nag-move along, say, axis. So, ibig sabihin, 0, 0 siya. Gets? Okay. Actually, yan dapat ay A, A, A. Kasi edge length niya ay A, A. So, if you're going to define A as equals to 1, simply magiging 0, 0 siya. Okay? Or kapag ganitong cases na given lang sa inyo variable, pwede nyo naman siyang ma-define as whole number by dividing it by its term. Pag A siya, divide natin by A. So, ang kakalabasan niyan ay, di ba lahat yan ay 1, ay 0. 1, 1, 1. Di ba dapat? Kaso nga, hindi nga siya nag-move. So, instead na A siya, 0A siya. 0A, 0A, 0A. So, if you're going to divide this by A, magiging 0, 0, 0 siya. Okay? So, how about 2? So, ito ay point 1 to. Ay, hindi yan. Yung 0.00. Ito sinulat. Sabaw. 0.1. Yan, 0.1. Ito. How about 0.2? Ano kaya si 0.2? Meron bang movement along X? Meron, di ba? Kasi ito, along X yan, no? From origin papunta dito sa 2. Di ba meron tayong movement na 1A? How about along Y? Or parallel sa Y? Wala, di ba? Kasi dito na siya nagstay. Wala ding parallel sa Z. So, technically, this will be 0A. Tapos, 0A din. Okay, so, pag dinivide natin to lahat by A, we can get 1, 0, 0. Okay, so again, for point coordinates, hindi natin kailangan na may comma or may spaces. No, ito ay sample computation lang. Pero ang final answer dapat ay ganito. Gets ba? Okay. Try natin yung 0.5 para may challenge naman ng kaunti. 0.5. Brahin ko lang. Ngayon yung 0.5 ay parang nasa gitna. So, paano siya makakapunta dyan sa point na yan? So, una, kailangan syempre niyang bumaba. And pumunta sa X. Puntang origin. Pero kahit saan naman actually, pwede niyong anuhin yan eh. Pero mas madali, ipababa.
Okay, lalayo pa ba tayo? Pwede din papaganto kung gusto niyo dito mauna, tapos papunta dito. Kasi again, ang binabasihan naman natin dito ay movement. Okay, so it doesn't matter kung siya ay nandito, somewhere here, kasi technically, itong length na to ay same lang sa length na to, and ganun din ito, same lang sa length na to. 'Di ba? So, it doesn't matter kung saan nyo man bagtasin, basta mag-arrive siya dun sa specific point na yun. Okay, in this case, for point 5, kita natin na kalahati lang siya when it comes to movement along x-axis. Or x-axis. 'Di ba? Hindi naman niya napuno to. So, assume natin na kalahati lang siya. Kasi, in-specify din naman siya na BCC and alam natin na yung point 5 ay nasa mismong gitna siya. So, hence, kalahati lang ng movement siya along x-axis. So, this will be 1/2 A, 'di ba? For x. And for y, 1/2 lang din siya. So, bakit A? Kasi nga, again, cube yan. Pare-pareho sila ng edge length. Eh, di ba dinidefine natin siya as yung fraction multiplied by yung kanyang edge length. Okay? And for say, 1/2 lang din yung movement niya. So, 1/2 A. So, divide natin lahat by A. We can arrive at 1/2, 1/2, 1/2. Ay, ba't may comma? Walang comma. And then, walang spaces. Gets ba? Uy, gets ba? Okay. So, take note na pag coordinates, hindi naman kailangan na whole number siya lagi. Kasi, ang pinag-uusapan natin sa coordinates ay yung para bang fraction kung saan siya nandun sa, or fraction kung saan naglalay yung mismong point within our unit cell. Okay? Pero different case siya kapag sa directions at saka sa planes. Kasi we know na for directions and planes, pwede natin siyang i-translate. Okay? Yan. So, punta tayo sa directions. So, sana na-gets nyo kung paano anuhin yung sa points, no? Kasi dapat face-to-face na klase ko. Wala tayong klase ng Monday. Merang yan. Lagi na walang klase. Okay? So, for crystallographic direction, actually, cash direction, straight line siya between 2 points sa isang crystal lattice. Okay? And yun, more formally, tinitreat natin siya as vector na nagde-describe ng orientation dun sa space. And para ma-determine natin yung tatlong directional indices, so take note, iba na to dun sa point coordinates, ito ay directional indices na. Meron tayong systematic procedure na pinapalo. Mahaba yan, actually. Pero hindi ko na yung babasahin, no? Pero yun, i-summarize natin. So, una, ang ginagawa natin is that, yung position ng vector natin na ay pinoposition natin so that nagpapass through siya doon sa ating origin ng coordinate system. Okay? And in crystallography, lagi natin siyang nire-reference doon sa ating unit cell. And ang important rule dito is that yung vector natin ay pwede natin matranslate anywhere doon sa ating lattice. So long as mananatili siyang parallel doon sa ating original orientation, no? Or ibig sabihin, hindi natin binabago yung meaning niya. And then pangalawa, dinidetermine naman natin yung projection dun, nung vector na yon doon sa ating t-coordinate axis. So, yung xyz, okay? And yung projection na yun, ina-express natin in terms ng unit cell dimension natin na A, B, and C. And once we know yung projection na yun, ang gagawin natin is that i-reduce natin sila sa smallest set ng integers and we enclose them dun sa sinasabi ko kanina na square brackets para ma-represent natin na siya ay direction. Kasi may cases na hinihingi sa atin ay for plane, hindi directions. Okay? For example, sa halimbawa, itong 111, kita natin na siya ay naka-enclose brackets and saan siya nag-arrive dito sa point na to. And if iisa-isahin natin to parang katulad nung kanina, from x-axis papunta dito, paano siya makakarating dito? 'Di ba kailangan babagtasin niya to? So, ibig sabihin 1, and then for y, babagtasin niya dapat to. So, 1 din, and then pataas, 1 din. So, yun yung shortcut sa pagkuha ng crystallographic directions.
Okay, pero actually hindi lang siya basta gano'n, 'no, kasi there are cases na kailangan mo siyang i-translate gawa ng hindi siya nag-pass through dun sa ating origin and yun dapat ang mangyayari, mag-pass through siya dun sa ating origin. Okay? So, it doesn't matter kung anong itsura niya so long as mag-pass through siya dun, madali naman natin siya makukuha. Okay? So, para mas maintindihan, wait lang, walang square bracket, dapat may square bracket, 'no? Kasi direction siya. Yan. Hindi pa natin ito babasahin, 'no? Kayo na magbasa niyan. Pero yun, by the way yan, meron tayong positive and negative coordinates. And yung negative indices natin, ini-indicate natin siya as a bar over appropriate index. So, kung sakasakali man na halimbawa, in-extend natin to dito, bawa meron another, ano dito, unit cell. Pangit. Halimbawa maganda. Okay, and we have a direction here. Pattern ko lang yung ink ko. Yan. Kung may direction type ko, simula sa origin, papunta sa point na to. So, ano kaya yung magiging direction nito? So, along x, magiging ano siya? 1, di ba? And then along y, 1 din. Tama. Pero, take note na hindi lang siya basta 1. Why? Kasi, yung y natin ay papunta dito sa left. And since papunta sa left siya, parang yung ano lang na ito ay positive, positive, positive. So, ibig sabihin, pababa dito sa say, negative yan. Papunta dito sa kabila ng y, negative yan. Papunta dito sa kabila ng x, negative yan. Okay, and in this case, yung y natin, since papunta siya dito, going here, papunta sa left, siya ay magiging negative. And we signify that negative by putting a bar over the appropriate index or over dito sa number 1. Okay? Ibig sabihin, negative 1. 1 bar or bar 1 means negative 1. And then, di naman siya tumaas, di ba? Kasi dito lang siya sa point nito. So, 0. So, ito, yun na yung direction nitong arrow na to. Gets ba? Sana nandyan pa kayo. Okay. So, yan, example. Ito, madaling pattern, no, para makapagsagot. Sabi dito, determine the indices for the direction shown in the accompanying figure. Okay, so in this case, nakalatag na kung paano, step by the step. Okay, so for point coordinates, una natin lagay muna yung point coordinates. Then we're going to clear the fractions and then we can get the crystallographic directions or crystal directions. Okay? So, dun sa kanina, shortcut lang yon. Pero actually, dapat kiniklear natin yung fractions. Nagkataon lang na walang fractions dun. Kaya, wala tayong clear. Okay? So, for point coordinates, meron tayong x times a, y times b, and then z times c. So, again, sabi natin, kasi this ABC ay yung mismong length nung corresponding edge length nung ating along dun sa specific na axis or sa x, y, say, coordinate axis. Okay? And in this case, for x, since ito yung direction natin, ito yung direction. For x, ano yung movement niya? Di ba ito? So, nakalagay din na a over 2 daw siya. So, ibig sabihin siya ay 1/2. Di ba? Tama. Sige. Kung siya ay a over 2, specify na dyan, a over 2. Ano bang ginagawa natin for this case? Di ba dinidivide natin siya by yung specific na length. And in this case, ang length niya ay a. So, we are going to divide this by a. And mag-equal siya sa 1/2. Okay? And then for b, or for y, ang y natin ay, ito siya, isang buo. So, ibig sabihin ng length niya ay equals dun sa b. Or simply b. And since siya ay, ang length niya ay b, didivide lang natin siya by its length. So, magiging equal siya sa 1. Okay, and then for say, ang say natin ay tumaas ba siya?
Di ba hindi naman? So, ibig sabihin, this is equals to 0, tas yung length niya ay C. So, 0 C. Divide natin by C para mag-cancel. So, this will be simply equals to 0. Okay? And then, since dito ay may fractions, we're going to clear this fraction. Kasi kailangan natin ay full number for crystallographic directions and for crystallographic planes. Okay? And in this case, since siya ay may fractions, ang kailangan natin para mag-cancel yung fractions ay i-multiply natin lahat ng number na to by 2. Okay? So, multiplying these numbers by 2, ano mangyayari? 2 times 1 half, this will be equals to 1. So, nag-cancel na yung fractions natin. And ito naman ay 2. Tapos ito ay mananatiling 0. So, and then, we're going to get the crystal direction. So, basically, yun na yun. Enclose lang natin siya sa square brackets. So, yun na yung ating crystal directions. Gets ba? Guys, gets ba? Sana gets nyo, no? Ayan. Wait lang. Bakit ang dami naglilip? Yung iwan. Sis. Nag-beg. So, for example, another example, no? Sabi dito, determine the indices for the direction shown in the companion figure. Ito may negative na to para masaya. Okay, so sabi dito, kita niyo naman yung direction na yun, no? Nakalagay na, wala na, nakalagay na eh. 1 bar, 0 direction. Nag-example pa. Sorry. So, isa-isahin natin. Para naman hindi corny. Okay, so, actually, ito ay mayroon na ding solution. Pero, hindi ko sure if same sa akin. Yung kanina ko, di ba, dinivide ko siya by its length. Pero same lang naman yun, mga kalapsan. Okay? Pero in some cases, ganito yung ginagawa. Papakita ko na lang. So, along x-axis, ano yung movement? Di ba 1? 1A. Oh, take note na ang edge length niya ay A. So, yan ay simply 1A. And, i-divide lang natin to by A. So, magiging equal sa 1. And then for B, ang movement natin for B, ang B natin ay yung nagko-correspond sa Y. And ang parallel sa Y ay ito. Diba? Ito, this one. So, this one, ay 1 din na yung movement niya. Nakalagay naman o negative A. So, ibig sabihin, ang movement nito ay negative 1A. Simply. Or, simply equals to negative 1. Okay, then lastly, with regards sa axis, ang movement niya pataas ay wala, 'di ba? Hindi naman siya nag-move pataas eh. Nandito lang siya sa point na to. So, ibig sabihin, this will be equals to 0A. So, again, A to kasi ito ay cubic. Yan, kita naman natin A. So, cubic yan. Assume na natin na cubic yan. Over A is equals to 0. So, we now have this value. So, meron tayong 1, negative 1, and 0. Clear na naman yung fractions dyan. So, we now have 1 bar kasi negative, then 0. Basic lang. Gets ba? Next, we have hexagonal crystal. So, hindi masaya ang buhay pag walang hexagonal crystal sa mundo. So, pero yun, marami actually ang merong ganitong klase ng crystal structure. Kaya isa to sa parang pinaka-common, no, na din discuss. Pero yun, anyways, nakalagay dito, kapag ka nagdi-deal tayo with hexagonal crystals, like yun nga, kanina ko binabanggit, magnesium, zinc, graphite, ganon. Medyo nagiging complicated kanina. No? Kaya para sa mga hexagonal na crystal or
sa crystals na merong hexagonal symmetry, yung equivalent direction natin, parang physically, the same pa rin naman siya dahil pero hindi sila nag-e-end up with the same set ng indices under nung 3-axis system. Kasi nga ito ay 4-axis. In comparison naman doon sa kanina natin na 3-axis lang, no? So, yung inconsistency na to, medyo nagiging parang nagiging kalituhan siya para ma-identify yung specific na direction na tinutukoy within this hexagonal crystal. And para ma-solve yung problem na to, actually, gumamit yung mga crystallographers nung ating tinatawag na Miller-Bravais coordinate system or Miller-Bravais scheme. Okay? And kay Miller-Bravais scheme, in comparison dun sa ating 3-axis system, ito ay gumagamit ng 4-axis scheme long instead of, yun nga, 3. And paano ba siya nag-work? So basically, na-discuss na to dun sa ating HCP. Dahil doon, actually, hindi naman totally na-discuss, pero nakita natin or napansin natin na hindi normal yung kanyang coordinate system. Okay? And in this case, meron tayo ditong vertical na c-axis. Pero, yun, this vertical na axis na to. And this corresponds basically dun sa height mismo ng ating cell. Okay? And instead na dalawa yung ating horizontal axis, meron tayong 3 axis dun sa ating basal plane. And this is labeled as A sub 1, A sub 2, and A sub 3. So take note that this is called basal plane. Okay? And itong axis na to, kita nyo naman na even yung kanilang pagkakahiwa-hiwalay sa isa't isa. And since ito ay evenly distributed yung kanilang pagkakahiwalay sa isa't isa, meaning they are 120 degrees apart. No? 120 yan. Ito pala nakasulat pa. Okay? And within this 4-axis, lahat ng crystallographic direction natin and plane natin no, sa hexagonal crystal actually, pwede na siyang ma-describe consistently. Okay? Kasi again, since ito yung hexagonal, hindi naman siya pwedeng gamitin ng simple lang na 3-coordinate system. Kasi medyo magiging magulo if ganun yung ginamit natin. Or medyo nakakalito actually. Okay? And in practice actually, makakita kayo ng mga directions na nakasulat as 4 numbers. So instead na UVW, nagkakaroon siya ng additional, nagiging UVTW. Okay? And we know na yung UVT, related sila by the condition that yung U plus V plus T natin is equals to 0. Okay? And that redundancy, basically, ay yung naggawa para maging effective or para mag-work itong hexagonal symmetry ng ating crystals. Medyo magulong sinasabi ni Ma'am. Okay, so ayan. Meron nga tayo din A sub 1, A sub 2, A sub 3 axis na kinocontain dun sa ating basal plane. Nandito din pala to, no? Hindi ko alam. And they are 120 degrees to one another. Yan. So, for hexagonal crystal, pwede tayong mag-convert from our normal 3-index system punta dun sa 4-index system. So, malamang dapat alam natin yung ating 3-index system bago natin siya ma-convert into 4-index system. Okay? And to convert our U prime, B prime, W prime, yung 3-index system natin, papunta sa 4-index system, gagamitin lang natin itong formula na to. And madali lang naman siya, no? For U, 1/3 lang siya nung 2U prime minus B prime. And then for B, 1/3 lang siya nung 2B prime minus U prime. And then for T, negative lang siya nung sum ni U plus B. And then sa W, simply same lang siya doon sa original. Okay? Halimbawa, magbigay tayo ng example para maintindihan. Okay? So dito, sabi dito, convert the 111 direction into the 4-index system for hexagonal crystals. So how can we convert this? So una, alam natin na alam natin kung ano ang U prime, B prime, at W prime. And simply, yun lang naman siya, no? Ito ang U prime, B prime, and W prime. Or simply, sulat ko na lang, U prime is equals to 1, B prime is equals to 1, and then W prime is equals to 1. And plug in lang natin itong value na ito dun sa formulas natin kanina, no? Sabi natin, U is equals to 1/3 of 2U prime minus B prime. Or simply, 1/3 of
2, anong yun natin? 1 minus 1. Oh, this will be equals to what? Equals to saan? Hoy, buhay pa ba kayo? Equals to saan, guys? Nandyan pa ba kayo? Ma'am, wait lang po. Okay. Thank you. Ma'am, 1/3 po. Okay, 1/3. Thank you. So, next ay B naman. So, yung B natin, similar lang siya ng formula dito, kaya madali siya tandaan. So, 1/3 lang din siya, tapos 2, instead na yung B yung mauuna. So, yun lang yung tandaan nyo, B prime or B minus U prime. So, this will be equals to 1/3. So, same lang, no? Kasi pare-pareho silang 1. So, 2 times 1 minus 1 is equals to 1/3 lang din, di ba? And then for t, here comes t. Ang t sabi natin ay negative noong sum ni u plus b. So, wag malilito ha, kasi sinabi dito ay si u plus b. Hindi yung prime. Okay, so ang gagamitin natin dito ay negative no 1/3. Okay, so this will be equals to negative 2/3. Okay, and then lastly, b. Oh, ay, V, W sa rather. Yung W natin same lang, no? Same lang siya doon sa W prime. So, ibig sabihin, yung W natin ay equals lang sa 1. So, hindi siya matatapos dito kasi kita nyo, 1/3, 1/3, negative 2/3, at saka 1. Eh, di ba sabi natin, gusto natin na siya ay whole number. Pagdating sa mga indices for directions and planes, kailangan whole number siya. Unlike dun sa ating point coordinates. Kasi point coordinates naman siya, ang ine-refer lang natin siya ay within our unit cell. So, in this case, kailangan natin siya i-convert into whole number. And to convert this into whole number, kailangan natin siya i-multiply by what? By 3, di ba? So, multiplying this by 3, makakakuha tayo ng 1, 1, negative 2, and 3. Okay, and to rewrite this, malamang ang gagawin lang natin ay ilalagay natin siya sa square bracket. So, 1, 1, 2 bar kasi sa ay negative, plus 3. So, ito na yung answer for this one. Gets ba? Madali lang naman guys, tandaan yung formula. Basta tandaan niyo yung yun na 1/3 2u siya. 2u prime minus b prime. Parang madali na siya last sa So, tandaan niyo na lang. And again, ano yung sabi natin kanina? Yung sum actually nitong si u, v, at saka t is equals to 0. So, kapag hindi siya equal sa 0, itong sagot nyo to, ibig sabihin mali yung sagot nyo. And kita nyo naman na equal siya sa 0, di ba? 1 plus 1 plus negative 2 is equals to 0. So, yun yung key doon. Parang kailangan nyo siyang tandaan. Okay? Yan. Solution. Same lang naman to ng kanina. Yan. So, proceed na tayo sa planes. So, medyo nagmamadali na ako dito kasi 10:51 na po pala. Opo. Okay. So, for crystallographic planes, gumagamit tayo dito ng Miller Index na tinatawag natin. And si Miller Index, set siya ng integers na ginagamit natin para ma-describe yung orientation ng mismong plane natin within a lattice. Okay. And nagwa-work siya like this. So, parang i-imagine nyo na meron tayong plane na humahati doon sa ating unit cell. Okay. And yung plane na yon, of course, magkakaroon siya ng intercepts, di ba, with dun sa ating axis na ABC. And yung Miller Index natin, makukuha natin siya by taking yung reciprocal ng intercepts na yon, and then i-clear natin yung fractions para makuha natin yung smallest set ng integers. So again, yung Miller Index natin, makukuha natin by taking yung reciprocal ng intercept niya doon sa axis. Tapos, i-clear natin yung fraction para makuha natin yung smallest set ng integer. And yung magiging result is written in the form of, nandun siya sa parentheses, no? Wherein yung
numbers, nire-represent niya yung intercepts with the XYZ axis. Okay, so, for instance, halimbawa, yung plane natin ay nag-cut doon sa ating x-axis. So, imagine nyo, meron kayong cube. So, di ba, may XYZ kayo doon. O, nag-cut siya doon sa x-axis at 1. Tapos, yung y-axis natin at infinity. So, ibig sabihin, wala siyang katapusan along y. Paano yun? Wala siyang katapusan. Tapos at say axis infinity din. Then yung mirror index natin doon ay magiging 1, 0, 0. Kasi infinite siya doon sa ating kabilang side. Doon sa x, ay doon sa y rather. Tapos at doon sa x, ay sa say rather. Ano ba daw? So, yan. Hanap tayo ng example din para madali. Ay, huwag natin basahin to. Sige, basahin na natin. Ay, hindi, wag na. Basta, malalaman nyo to pagka in-apply na natin kung paano makuha yung mismong Miller indices ng plane. Yan. Ito, sabi dito, an intercept on the negative side of the origin is indicated, ganun din, similar, bar din yung ini-indicate, no? Over dun sa index. Tapos, yung pagre-reverse yung direction ng lahat ng indices, ini-specify niya na yung ibang plane para kung saan siya parallel and dun sa opposite side niya is equidistant from origin. So, bigay tayo ng example para madali. Ay, ano na pala siya, no, may sagot na. Ano ba, ma'am? Ito yung sinasabi ko kanina, 1, 0, 0. So, kung makikita nyo, in this case, along x-axis, tingin nyo, may movement ba siya? Wala, di ba? So, yun yung tricky part dito. Kasi ang una natin ginagawa dito, kung makakita nyo sa pattern, ay meron tayong para magiging denominator or numerator na 1. Tapos, i-divide natin sila either by 1 or infinity. So, ma'am, bakit po 1? Ano sinisignify ng 1? So, dinidivide natin siya by 1 kapag hindi siya nag-move along that axis. And along x-axis, hindi siya nag-move, di ba? So, we are dividing that 1 na numerator by 1. Tapos, along y-axis, this y-axis. Bakit infinity yung dinivide dito? Tingin niyo, bakit infinity? Kasi, actually, wala tong katapusan. Yung pagkalawak ng plane na yan, wala yung katapusan. Kaya infinity yung tinidivide natin. And we can see na nandun siya mismo sa y-axis, yung plane na to. Kaya, dinidivide natin siya by infinity. And same with, say, axis. Yung plane natin ay nandun mismo sa say axis. Kaya, dinidivide natin siya by infinity. And we know na, when we divide a number by infinity, it will only equate, or it will be equals to 0. Kaya, naging 1, 0, 0 siya. So, medyo nakakalito, no? Kasi, expect nyo na, ma'am, bakit po 1, 0, 0? Ay, di ba po kanina, yung 1 natin signify niya, kapag nag-move siya ng isa dito along x, actually, equal lang din siya dito. If ito ay equal lang din siya dito sa plane na to. Yun yung medyo nakakalito kay planes Pero actually, this 1, 0, 0 ay equal lang din siya sa plane na to. Itong plane na to is equal lang din kay 1, 0, 0. Kasi 'di ba, again, pwede natin siyang i-translate. And pag sinabi natin pwedeng i-translate, pwede natin siyang i-move yung mismong origin natin. So, ibig sabihin, yung plane na to is equal lang dito sa plane na to. Equal lang silang dalawa, actually. Gets ba? Kasi 'di ba sabi natin, arbitrary naman yung pagpili ng mismong origin ng ating coordinate axis. So, ibig sabihin, itong origin na to, pwede lang din dalhin natin dito. Gets?
Okay. And mas madali actually kung iisipin nyo na this plane is simply equal sa plane na to. Kasi kung ito titingnan nyo, matic 1 ang i-divide nyo eh. Kasi magagets nyo na nag-move siya ng isa along x. 'Di ba? Yun. Yung ganun lang siya. Mas mapapadali ang life pag ganun ang iniisip. Tapos dito naman sa next example na 1, 1, 1. So, kita nyo dito, yung 1, 1, 1 natin ay parang, kung tutusin mo, di ba dapat ano yan, parang isang buo? Bakit nandyan sa may 1.1 half? Di ba kung isipin nyo, hindi naman matik na 1, 1, 1 agad ang sagot natin dyan. Kasi ang pinagbabasihan natin ay kung may movement siya along that axis. And in this case, di ba sabi natin, using numerator 1, kasi we are assuming na parang inahati natin siya sa isa, no? Kasi ina-assume natin na ang parang edge length nito is simply equal sa 1. Okay, so 1 divided by 1 half, kasi yung movement niya along x ay 1 half, tapos ito 1 divided by 1 half, kasi along y, 1 half din yung movement niya, and then along say, 1 half din, kasi 1 half din yung kanyang movement, along say, ito pataas, di ba 1 half din siya. So, magiging sagot natin dyan ay 2, 2, 2. Pero again, ang ginagawa kasi natin ay nilo-lowest term natin. So, para ma-lowest term to, divide lang natin siya by, no, and we can get 1, 1, 1. And this 1, 1, 1, actually same lang siya doon sa kapag anong tawag dun? Translate natin to. May isa pa ditong cube. Yan. Ito, same lang siya dito sa triangle na nandito. Sa plane na nandito. Same lang yung dalawa na yan. And ganun din sa nandito. Actually, same lang sila. No? Basta, yung origin natin ay, again, arbitrary. Or pwede natin kahit saan ilagay. Basta nandun siya sa corner, sa isang corner ng cube. Tapos, yung edges ng cube ay nandun sa coordinate system ng ating coordinate. Gets ga? Uy guys, gets ba? So, meaning, kapag halimbawa, ang binigay sa atin ay ganere, una ako mag-drawing, ito na lang isa. Halimbawa, itong binigay sa atin, itong triangle na drawing ko kanina. Ito, this one. Pero ang kasama tong cube na to, dun sa ating problem. Tapos dito nag-umpisa yung coordinate system. Ang pwede nyo gawin is that i-move nyo lang yung coordinate system papunta dito para madali nyo makuha kung ano ba yung plane kung ano ba yung Miller index ng plane na to. Ganun lang, basta pwede nyo siya, actually yun nga, pwede nyo siyang i-move kahit saan yung origin. Basta nandun siya sa isang corner nung ating unit cell. And yung kanyang coordinate or yung kanyang axis ay along doon sa edges ng ating unit cell. Okay, so ganun lang as in very basic. Tapos 11 na pala. Oo nga. So yun muna, no? Sana nagigets nyo yung gets nyo ga? Kunti na lang. Pero anyways, i-record ko na lang yun para mahabol. But thank you for attending this class. Huwag mo na kayong alis, mag-attendance ako.